Samantalang tanong ng marami, bakit nga ba pag konting ulan lang, bahana? Dito sa Quezon City ang sinisisi ng Engineering Office, MMDA. Ilang buwan na raw kasi nakabinbin sa MMDA ang hiling nilang permit para ayusin ang drainage system sa EDSA Santolan. Ang sagot naman ng MMDA, ayaw lang nilang sumabay ito sa ibang roadworks tulad ng pagkumpuni ng Magallanes Interchange nang hindi magkabuhol-buhol ang traffic. Narito ang report. Ganito kalalim ang baha sa may tapat ng Camp Aguinaldo sa EDSA Santolan nang biglang bumuhos ang ulan noong Miyerkules. Lubog ng hanggang halos tuhod ang kalsada. Pati mga sasakyan hirap bumiyahe. Ang mga tao kanya-kanyang lusong na sa baha. Ayon sa Quezon City District Engineer's Office, catch basin daw ang bahaging yan ng QC, kaya talagang prone ito sa pagbaha. Pero pwede naman daw itong maiwasan kung papalitan ng drainage system sa bahaging yan ng EDSA. Sa katunayan, handa naman na raw simula ng proyektong ito. May kontraktor at may pondo na ring 15 milyong piso. Tatagal sana ang proyekto ng 150 araw, pero hindi naman daw makakasagabal sa trapiko sa EDSA. Yun nga lang, hindi ito magawa dahil wala pang permit mula sa MMDA. Basta't may permit lang yan. Pag nakagawa na kami dyan, more or less magkakaroon ng solusyon yung problema. Pero sabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino, hindi pa raw talaga maibibigay ang permit na ito ngayon. Baka raw abutin pa ng Nobyembre bago ito mailabas dahil ayaw daw nilang magsabay-sabay ang paggawa sa EDSA. Ang recommendation sa akin ng traffic engineering namin sa November, dahil ang gustong mauna dati ng DPWH na gawin dito sa EDSA, priority nila ay yung Magallanes Interchange. Matatandaan nitong Mayo, minadali ng MMDA at DPWH ang pagsasaayos ng drainage system sa Espanya Boulevard. Hinabol pa nilang matapos ang flood control projects bago magpasukan noon para hindi na maperwisyo ng baha ang mga estudyante. Pero nitong Miyerkules lang din, biglang tumaas at nagmistulang lawa ang kahabaan ng Espanya. Kaya walang nagawa ang mga estudyante kundi lumusong sa baha. Para sa unang balita, Dante Perello reporting.